I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Nakikita nyo guys yung nakikita ko. Yan po ay sa 44 and 45 Asian Summit dyan sa Laos. Ito po guys ang gala, no? Na gala dinner dyan po sa Laos, na kung saan idinaos ang Asian Summit. At kung nakikita nyo ngayon guys, ito po ang palabas, no? Ng mga Laos people. Parang sagwa pakinggan mga kababayan. Ika nga yung mga presentation nila, no, sa gala dinner ng mga world leaders na naandyan mga kababayan, dahil itong gabing ito ito na po yung pagtatapos, no, ng kanilang meeting. Ika nga meeting talaga ang kanilang mga forum sa mga dyan po sa Asian Summit 2024. Dahil dito mga kababayan, no, ang naging mungkahi ng ating mahal na Pangulo sa buong mundo, no, sa kanyang speech, sa pagsasalita niya dyan sa harapan ng mga world leaders, talagang makikita mo mga kababayan na talagang ipinaglalandakan niya sa buong mundo na ang Ayungin Shoal sa West Philippine Sea ay para sa Pilipinas. Alam nyo guys, nasupalpal talaga dito ang bansang Chekwa. Dahil alam po natin, nandyan din sila Nandyan sila. Umattend din sila dyan sa Asian Summit. Na sana po, no? One of these days, tumigil-tigil na sana sila sa panghaharas sa ating mga, Philippine Coast Guard dyan sa Ayungin Shoal, West Philippine Sea. No? So dahil dito guys, no, nakikita natin ang gaganda pala ng mga palabas nila, mga kababayan. Parang very similarity yung mga damit nila sa atin, pero sa atin kasi Pilipiniana, sa kanila yan, no. Itong Laos mga kababayan, sa tingin ko dito talagang medyo malapit din sila sa bansang sa bansang China. Ay, correct me if I'm wrong guys, Ayun lang aking kapalagayan lamang. Yan guys ang presentasyon ng Laos people dyan sa bansang Laos. Parang ang sagwa pakinggan. Parang sagwa pakinggan guys, Laos people. Laos. Ayan. Ayan po ang kanilang presentation sa harapan ng mga world leaders kasi nga huling gabi nila ngayon sa loob ng 3 araw nilang pagsasama, no, nagsasalitan, pagbibigay ng mga dapat gagawin ng bawat leaders, pagkakaisa, pagtutulungan, yung sanib puwersa, di ba mga kababayan, correct me if I'm wrong. Dahil dito mga besa ay basahin ko bahagya yung nagiging mungkahi ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. diyan po sa Asian Summit. Ay talagang mabigat mga besa ang kanyang mungkahi na talagang pinaglalandakan niya at ipinaglaban niya po ang karapatan ng Pilipinas, which is ang soberenya ng bansa. Dito nyo talaga makikita ang isang Pangulo tulad ni Pangulong Marcos Jr. na talagang pinoprotektahan niya ang kanyang bansang Pilipinas, lalo na po sa soberenya. Kasi ang mayroon tayong pinanghahawakan mga kababayan nanalo tayo ng 2016 sa UNCLOS na tinatawag na Arbitral Award, di ba? Kaso lang hindi yata nakikipag sang-ayon ang bansang China. Pinipilit nila talaga sa kanila yun. Pero alam nyo, kung ang ginawa sana kasi ng mga past admin, no, hindi nagpabaya, kung ipinaglaban sana, hindi na sana nauwi sa mga ganyan. Katulad po nga ng sinabi ko mga kababayan, ang mga China Coast Guard, mga base dyan sa West Philippine Sea, I think hindi naman siguro sila manghaharas kung walang kadahilanan, 'di ba? Kung wala silang panghahawakan. So sabi nga ni dating Supreme Court Justice si Mr. Carpio ay isunuko nga ni dating President Digong Duterte
ang West Philippine Sea sa bansang China. Yeah, 'di ba? Sinabi niya yan, mga bes. Lagay ko sa screen ko yan para makita nyo. So, dahil dito guys, babasahin ko ng bahagya at pakinggan nyo po guys yung sinabi ng PTB4, ang naging mungkahi ng ating mahal na Pangulo dyan po sa ASEAN Summit. Okay? Eto na. Mga kababayan, 10 hours ago, no? Sabi po ng ABS-CBN News, just in, sabing ganyan. President Ferdinand Marcos Jr. urged ASEAN's 2024 leaders not to turn a blind eye to the aggressive, coercive, and illegal action of an external power against an Asian member state. No, biro mo. Ang galing niya talaga mag-English guys, no? Talagang nagsasalita yan, walang kodigo mga bes. Ito si Pangulong Marcos Jr. kasi mahilig magbasa ito. Magaling mag-summarize mga bes, Tuloy, Marcos, we should firmly reject the action of external parties which violate an international law, disregard international norms, and distort and undermine the principle upon which this organization is founded. Oh, see? Talaga sabi ko galing talaga niya sa totoo lang. Dito sa mungkahi niya guys, sa harapan ng buong mundo supalpal dito ang bansang China sa totoo lang. Tigasin kasi sila gusto na lang lahat nila angkinin nila ang buong area ng Western Philippine Sea. 'Di ba? Yung buong Ayungin Shoal. Kaya minsan masasabi siguro natin, hindi mo rin masisisi ang ibang Pilipino pag nasabi nila kasi yan ang kapabayaan ng mga past admin. Hindi ipinaglaban ang sariling atin pagdating sa soberenya. Tingnan nyo, 'di ba, ang nangyayari? Nung the time ni dating Pangulong Digong, ano nangyari sa bansa? Malayang nakakapasok ang mga Chinese dito. Tingnan nyo ang resulta. Ayan, yung pugo. 'Di ba? Napupugaran tayo ng mga sindikato. Kasi maluwag sila sa bansang China. Alam nyo rin ng bansa na yan tuso rin yan gusto lahat nila angkinin para sila ang maghahari sa mundo. Hindi naman pwede po yun. Hindi sila uubra kay Pangulong Marcos Jr. Kaya yun, bina ng pugo. Sino yung mga founder niyan? Di Chikwa. Diba? So dahil dito guys, no, pakinggan nyo itong reports ng PTB4. Okay? Eto na. But before that guys, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload video. Bye and baboos. And of course guys, subscribe me. Eto na. Nakikita nyo dito guys sa kanyang interbensyon. Ayan, sa kanyang interbensyon, sabi ko nga mungkahi, sa 45 ASEAN Summit sa Laos kahapon, October 9, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mariing pagsunod ng Pilipinas sa rule of law at international rule-based order sa kabila ng sigalot sa South China Sea. Tama yun. Ang Pilipinas sumusunod kung ano po yung batas sa international. Kaso lang itong China hindi lang talaga sumusunod. Pinipilit or sinisiksik ang sarili. Hindi lang nahiya kaya nga sabi natin tigasin talaga ang pagmumuka nila sa totoo lang. Ayan see? Kikita nyo yan. ASEAN 2024, Marcos rises Philippines adherence to rule of law in South China Sea. So dahil dito guys, no, pakinggan natin ng bahagya yung report ng PTB4. Okay? Dinala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang usapin ng West Philippine Sea sa ika-44 at ika-45 ASEAN Summit and related summits sa Vientiane, Laos. Iginiit ng punong ehekutibo ang kahalagahan sa pagsunod sa international law. Sa harap ito ng walang basehang pangaangkin at agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Batay sa UN Convention on the Law of the Sea at international law, may soberanya ang Pilipinas sa West Philippine Sea. I didn't specify the details, but it is just the general principle of the adherence to the rule of law and
the UNCLOS. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, mahalagang hakbang na ito para sa pagkamit ng kapayapaan sa rehiyon. General references on easing tensions in the region to foster stability and peace, capacity and prosperity for all. Sa ginawang plenary session, nanawagan ng Pangulo na paigtingin ang connectivity at resilience para harapin ang mga komplikadong hamon sa ASEAN. Itinulak din niya ang kahalagahan ng pagtutulungan para pasiglahin pa ang digital economy. Isinulong ang pagpapahusay ng digital skills ng ASEAN members, pag-invest sa cybersecurity protection at digital infrastructure. Inaasahang papalo sa $2 trillion ang digital economy ng ASEAN na tiyak na magbubunga ng mas maraming oportunidad tulad ng trabaho. Binigyan diin ng presidente ang pagtugon sa climate change at pagsunod sa sustainable agriculture practices para makamit ang food security at sustainable tourism. Napapanahon ding lalo pang itaguyod ang mga kababaihan at pagkakapantay-pantay sa kasarian at kilalanin ang papel ng mga kababaihan sa pagresolba ng kaguluhan at pagsulong ng kapayapaan. Nakibahagi rin ang punong ehekutibo sa Interparliamentary Assembly, pulong kasamang Business Advisory Council at ASEAN Youth. 10 ASEAN state member countries ang lumahok sa summit, kasama ang Timor-Leste bilang observer sa ika-44 at ika-45 ASEAN Summit and related summits. So, yun guys, na napakinggan nyo. Oh, yung kanyang intervention dyan sa ASEAN Summit. So palpal ang ano dyan, ang China dyan sa kanyang sinasabi. Hindi niya naman kumbaga ang kanyang sinasabi na talaga naman dapat sumunod din naman talaga ang China sa international law. Kasi ang Pilipinas sumunod din naman talaga at dapat tinitingnan din ng China yung pagkapanalo ng Pilipinas noong 2016 dyan sa UNCLOS. Na talagang ang Ayungin Shoal ay para sa atin. Belong to the Philippines po 'yan. No, 'di ba mga beswa? Kaso lang sadya talagang tigasin itong bansang ito. Gusto pa talagang angkinin ng buong West Philippine Sea. Tuso talaga no. Kaso lang hindi niya talaga kaya si Pangulong Marcos Jr. Hindi tulad ng past admin, very maluwag So, yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Ito yung gusto kong ganitong mga klaseng pangulo na talagang ipinaglalandakan niya sa buong mundo. Yung karapatan ng Pilipinas, na ang Pilipinas ay bilong sa Pilipinas. O, yung pag-aari ng Pilipinas is bilong sa Pilipinas. Ganun dapat ang isang pinuno. Ipaglaban mo yung sariling atin. 'Di ba? So, yun guys, yun lang ang aking latest updates video. See you again on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines.